Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, magkakaroon po muna tayo ng panayam kasama ang ating Department of Foreign Affairs o DFA dahil nasa pangangalaga na po ng ating konsulada at Migrant Workers Office sa Jeddah ang 8 sa 21 Pilipinong crew members ng MV Eternity Sea. Atin na pong mga kasama sa programa si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng DFA. Yusek de Vega, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yusek? Magandang umaga, magandang hapon. Ayun. Unang-una po, Yusek, paano po nailigtas itong 8 Filipino seafarers na ito? Well, ang nag-rescue sa kanila, sila yung kasi yung ginawa ng pamahalaan ng Department of Migrant Workers, according to the Department of Migrant Workers, yung ship company mismo, meron silang hinahid na security firm. Dalawang security firms, isang British, isang Greek. Nung lumubog ang barko, may nasagip nila itong 8. At may isa pa, India, na nasagip nila na nasa sa galing tubig. Ang ginawa ng DFA naman po, kasi nahirapan tayo na galing doon, anong gagawin nila? Kaya nakahanap tayo na pumayag yung Saudi Arabia, medyo napatagal pero mabuti, na mag-dock yung barko nila, yung rescue boat actually, boat lang ito, sa Jizan, which is a port in Saudi Arabia, sa South. At nandun na mismo, yung mga tiga-consulate natin sa Jeddah, pinakamalapit, para bigyan sila mga papeles kasi siyempre wala na silang passport, ganyan, para tuloy ng bawi. Nandun na sila ngayon sa Jizan, nakapasok na rin po sa Saudi territory, no? So, yung 8 na alagaan ngayon. Yusek, kumusta na po sila ngayon? Ano-ano na po yung mga assistance na ibinibigay po, kumbaga, ng pamahalaan sa kanila? Opo, ang nangyari po, dinala ng pamahalaan sa mga ospital kasi titignan muna yung kalagayan nila. Hindi naman sila basta-basta lilipat sa Pilipinas kasi ilang araw sila nandun sa dagat, no? Isa yun, binibigyan sila ng wala nang gastos to, no? Yung travel documents para mag-uwi. Ngayon pagdating dito, doon darating yung mga assistance packages ng pamahalaan. Iba-ibang ahensya yan, yung Department of Migrant Workers, yung OWA, DSWD, DOH, nagbibigay-bigay ng financial assistance, psychosocial counseling, ganyan. So, yung consulate, bukod sa konsulado, nandun yung DMW office natin, at saka yung manning agency, no? Kasi manning agency nila, sila rin ang gagastos para sa pag-uwi, no? Yung pag-uwi, yung mga hotel, yung mga ganyan, no? Habang nandun sila. Tayo, nag-issue tayong travel document, at saka naging pag-ugnayan sa OWA. So, sigurado yan kasi every time nag-repatriate tayo ng seafarers, may tulog tayo. Tapos titingnan natin kung usually in DMW ginagawa nila,
titingnan kung gano'ng katagal dapat sila bago payagan na maging tripulante muli. Kasi kailangan nila magpahinga dahil trauma to eh. Diba? So, sigurado po may darating na assistance sa kanila. By the way, pwede rin kayo makapanayam sa DMW kasi meron pa nawawala na iba, no? So, yung DMW nagkikipag-contact sa mga pamilya para bigyan silang counseling, ganyan-ganyan. Habang nag-uusap-usap yung DFA sa pamahalaan, kasi kung totoong may mga hostage, yung utis at hindi pa natin makonfirma yan, kailangan mapalaya na tulad na nangyari noon, no? May napalayang 17. So, yun po ginagawa natin. Bukod dun sa nabanggit nyo ngayon, no, na nagkakaroon ng counseling dun sa pamilya nung mga, kumbaga yung mga nawawala pa, no, na marino, ano pa po yung ginagawa po, no, ng ating pamahalaan para matukoy pa kung nasan itong mga natitirang marino na po ito? Ito yung sabi ko, yung right now, yung embassies natin kumakausap sa mga host authorities, yung mga embassies natin sa Oman, sa Qatar, Saudi Arabia. Meron pa tayong honorary consul dun sa Yemen. Yung konsulado na to, consul na to, Yemeni citizen who represents the Philippines. Wala tayong embassy doon. Ang Instagram, ang ating pamahalaan na kinikilala ay nasa Aden, sport city ng Yemen. Yung kalahati ng Yemen, hawak ng mga Houthis. Ang Kapitolyo nasa Sana'a, the old capital of Yemen. Ngayon, nagagawa kaming contacts with the Houthis, hindi officially, no? Pero tinatanggihan nila na alam nila saan yung barko, yung barko lumubog, saan yung mga seaman. Pero lahat ng ginagawa natin. So, maaring may namatay kasi ang pagkaalala na itong 8, may at least 4 casualties na Pilipino. Meron pa na hindi Filipino, no? Pero 4 casualties. Kung ganun po yun, kasi 21 sila, that means there are still about 9 unaccounted for. 8 plus 4, minus 21, 9 yan. And maaring nasa hawak ng utis yan. Pero ang utis, kung hawak nila yan, ipapakitaan na tayo ng video, papakitaan na tayo ng ipababalansa na nila yan. So, ginagawa po lahat, no? By the way, yung pamilya rin, importanteng source of information sa atin kasi minsan, nakakahanap naman ng paraan, mga contact yung mga tripulante sa pamilya nila, tapos pinapasa sa amin. Kaya malaman natin kung saan sila o ganyan, no? Paglasala na lang natin kasi kung hindi sila makita, ibig sabihin, baka pumanaw na sila. Ayaw ko sabihin yun. Kasi isang linggo na sa dagat, no? So, let's hope for the best. Pinag-uusapan din namin, may meeting kami with DMW about yung mga future policies natin sa Red Sea, paano natin papatibayan yung mga protection mechanisms natin. Kasi may karapatan yung mga tripulante na tumanggi. Sabi na, hindi kami pupuntang Red Sea. Dapat hindi sa tanggalin ng pwesto, ibigyan silang ibang voyage ng companies, no? Ng shipping companies. So, tingnan natin kung paano natin papalakasin kasi hindi naman pwede ito na sa isang linggo, 2 ship ang natamaan. Yung buti isa napatakas, yung isa lumubog. So, ganun po. Ito na naman po, Yusek, kailan naman po mapapauwi, no, dito sa Pilipinas yung 8 seafarer po na nailigtas po ngayon? Meron po bang estimates po? Unahin ko po yung may isang barko, yung iba, ito yung Eternity Sea, yung lumubog. Yung hindi lumubog, yung Magic Seas, nakauwi na yung 17. Walang namatay, no? Sabado ng gabi nakauwi. Kung 8, depende yan sa sabi ng ospital. Pero kung bibigyan silang clearance, nasa hospital sila ngayon sa Jeddah. Pag bigyan ko ng clearance, tiyak ko na, kasi binibigyan naman yung clearance, wala problema sa ticket, itong linggo mismo, bago mag-weekend, baka nandito na yung mga yan. Before I let you go po, Yusek, meron po ba kayong panghuling mensahe para po sa ating mga tagapakinig? Mga kababayan, kung gusto nyo ng information o nababahala kayo sa nangyari hindi lang sa mga nandito, pero sa mga ibang tripulante na mahal nyo sa buhay, na maaaring pupuntang Red Sea, huwag magtubili, kontakin ninyo
huwag kayong tumawag either sa 1348, that is the OWA hotline, or i-contact kami sa internet, sa DFA, yung Overseas Filipino Help. By the way, may latest news ako, maaaring Thursday night, yan ang project natin. Thursday night, makauwi na itong ano. At yun po, maraming salamat po, Yusek, sa Ayun. So nakasama po natin si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng ating Department of Foreign Affairs. Samantala, dadako na po tayo muli sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno para lalo pang ipakilala ang Pilipinas sa foreign investors at mga turista mula sa iba't ibang bansa. Isang hakbang ng gobyerno ang pagpapaganda sa mga paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagkakaroon ng direct flights sa iba pang paliparan bukod sa Maynila. Sa pagkakaroon ng mga bagong gusali tulad ng Passenger Terminal Building o PTB sa Katiklan Airport, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na simula pa lamang ito sa pagtupad sa hangarin na ipakilala ang bansa sa buong mundo. To bring the Philippines once again to the top of mind of the rest of the world, that this is a place where people can invest. This is a place where people can come to have a vacation. This is a place where the businessmen can come and do business to the benefit of their own interests and, of course, of the country. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinabibilisan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkumpleto sa konstruksyon ng bagong Passenger Terminal Building o PTB ng Katiklan Airport. Mula sa itinakdang 24 na buwan, nais ng Pangulo na makumpleto ang gusali ng Katiklan Airport sa loob ng 18 buwan. Ayon kay Pangulong Marcos, kung mabilis na magagawa ang PTB, mas maraming Pilipino ang makikinabang pagdating sa turismo at hanap buhay. Kaya hinamon ng Pangulo ang Megawide na siyang developer ng proyekto na higitan pa ang pwedeng asahan ng publiko sa naturang proyekto. Kung pwede mong gawing 18, I won't complain. Kaya masarap kausap tong Megawide, very hindi sila umaatras sa challenge. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga programa at polisiya ng administrasyon, isa sa mga susundang lead kaugnay ng nakatakdang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tutok at tanging nasa programa at polisiya lamang ng administrasyon ang konsentrasyon ng Presidential Communications Office lalo't nasa preparasyon na sa kasalukuyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na SONA. Ito ang binigyan din ni PCO Secretary Dave Gomez matapos na makapanumpa sa punong ehekutibo kahapon. Ayon kay Secretary Gomez, wala namang iba pang direktiba sa kanya ang presidente kundi ituon lang sa mga programa ng pamahalaan ng kanilang trabaho. Magandaan niyang lead ito patahak sa nakadagdang ika-4 na pag-uulat sa bayan ng Pangulo kung saan ay dapat talagang malantad sa mga Pilipino ang ginagawa ng pamahalaan para sa mamamayan. Muli lang aniyang pinapaalala ng Pangulo na walang politika at iwasan ang anumang pahayag na may kinalaman dito at sa halip ito lang ang focus sa mga proyekto at ginagawa ng gobyerno para sa bayan. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez. Talagang we just want to focus on his programs and policies. Wala na munang politika and that would be a good lead up to the SONA where the President will be giving his report to the nation. So mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, pagpapadali ng access ng mga Pilipino sa impormasyon kaugnay sa lahat ng ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., palalakasin pa ng bagong pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Palalakasin ng bagong pamunuan ng Presidential Communications Office ang paraan ng pagpapaabot sa publiko ng mga ginagawa ng Marcos Administration. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, ipatutupad ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga paraan upang mas mapadali ang pag-cover ng media sa presidential engagement. Sa panayam sa kalihim, sinabi nito na base sa kanyang inisyal na assessment sa unang araw sa pwesto, batid niya ang laki ng organisasyon ng PCO at ang bigat ng kanyang responsibilidad. Anya, pag-aaralan niyang mabuti ang kanyang mandato, ang proseso ng PCO at kung papaano mailalapit sa publiko ang impormasyon mula sa national government. Isaan niya sa kanyang mga tututukan ang pagpapatatag pa ng digital footprint ng Pangulo. Sisilipin rin niya ang kasalukuyang estratehiya ng PCO upang matukoy kung alin sa mga ito ang kailangang baguhin o palakasin pa. Maging ang patakaran para sa media accreditation at mga panayam kay Pangulo Marcos sa mga aktibidad nito ay sisilipin rin. Habang ang paglaban ng PCO sa fake news, pagsusulong ng press freedom at digital transformation sa PCO ay magpapatuloy sa ilalim ng kanyang liderato. And I really have to do my homework. I really have to study the organization, how it works. The mandate is clear with me, but again, it should not be about me. It should be about the president's programs, the president's policies, no, and how I can help communicate it better and socialize those. No? Tuloy naman, I mean, fake news is doing a lot of disservice to the Filipino people. We need to correct the misinformation and just present the facts. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng kanyang administrasyon sa Malampaya Phase 4 drilling operations. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang proyekto ito upang matiyak ang abot kaya na supply ng kuryente para sa milyon-milyong Pilipino. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na dapat magkaroon na ng mga bagong gas reserve dahil ang kasalukuyang Malampaya gas field ay humihina na. Aniya, ang Malampaya gas field ang kasalukuyang nagbibigay ng kuryente sa 20% bahagi ng Luzon. Kaya naman sinabi ni Pangulong Marcos na sa pamagitan o sa pagkakaroon ng Phase 4 ng Malampaya Project, magkakaroon ng bagong wells para mapalawig pa ang pasilidad at maipagpatuloy pa ang kuryenteng ibinibigay nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, binigyan ang Pilipinas ng access upang mabisita ang 3 Pilipino na inaresto sa China. Ang 3 inaresto ay mga scholar ng Hainan Government Scholarship Program na binuo sa kasunduan ng Hainan at Palawan na hinuli dahil sa umano'y espionage o pag-espiya. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, klasipikado ang kaso bilang consular issue at ibibigay ng gobyerno ng Pilipinas ang buong suporta sa 3 Pinoy. Tiniyak naman ni Lazaro sa pamilya ng mga inarestong Pinoy sa China na may law firm na hahawak sa kanilang kaso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umaabot na sa 1 milyong pamilya mula sa 4 na milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino o Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ang magtatapos ngayong taon bilang benepisyaryo ng nasabing programa. Sa panayam sa programang Mark In, Mark Out, sinabi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang ibig sabihin nito ay nakaahon na sila sa kahirapan at masasabing kaya nilang mabuhay ayon sa kanilang sariling pangkabuhayan. Dagdag ni Secretary Gatchalian, inaasahang may magtatapos pa ng mga benepisyaryo sa susunod pang mga taon.
Yung mga pamilya na yan, pwede natin sabihin na may meron na sila mga anak na nakagraduate mula sa kolehiyo at meron na rin mga bar or licensed professionals sa kanilang mga pamilya. Kasi kung matatandaan nyo, Mark, ang 4Ps ang layunin niya, mabali yung kahirapan na naisasalin mula sa isang henerasyon papunta sa susunod na henerasyon. So, unti-unti nakakamit na natin yan. Sinabi pa ni Secretary Gatchalian na umaabot sa 4 na milyong individual ang natutulungan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP kada taon. Ayon sa kalihim, nagsisilbi ang mga naturang programa na takbuhan ng mga pamilyang Pilipino sa panahon ng kanilang pangangailangan. Last year sa AICS alone, 4 hanggang 5 milyong pamilyang Pilipino ang ating natulungan. Ito'y iba't ibang klase ng mga pamilya at iba't ibang mga krisis na kanilang pinagdaraanan. Ganun din sa AKAP program natin. Ang importante, gusto namin sabihin na sa oras ng iyong pangangailangan, ang gobyerno mo nandun, pwede mong takbuhan. Handang tumulong at umagapay sa iyong pangangailangan. Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, puspusan ang paghahanda ng Disaster Risk Reduction Management in Health o DRRMH para sa mga sakit na maaaring maranasan tuwing panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Radyo Publiko Serbisyo, sinabi ni DRRMH Chairperson Dr. Cynthia Versosa na nakabilang sa mga sakit na kanilang binabantayan ang dengue at leptospirosis na dumadami ang kaso tuwing nagkakaroon ng pagbaha. Kanila aniyang inihahanda ang mga gamot na kakailanganin, gayon din ang mga ospital para sa posibleng admission ng mga magkakasakit. Dagdag pa ni Dr. Versosa, kanila na ring inactivate ang Health Emergency Response Team na siyang magresponde kung kinakailangan. Meron na po tayong batas, yung tinatawag nating Republic Act number 10121. Ito po yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. This was in 2010. So ito po yung nagmamandate sa amin na maghanda sa mga ganitong sakuna po. Ang ginawa na po ng gobyerno ay binaba na po itong batas na po para ang regions, ang probinsya, ang mga cities, municipalities ay magkakaroon na ng kanya-kanyang plano sa paghahanda sa mga disaster. Si DRRMH Chairperson Dr. Cynthia Versosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Finance o DOF at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD nagkaroon ng pagpupulong kung saan binigyang focus kung paano mabibigyan pa ng access ang mga Pilipino sa abot-kayang pabahay. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakipagpulong si Finance Secretary Ralph Recto kay bagong talagang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Ito ay upang talakayin kung paano mas matutulungan ng Department of Finance ang mga programa ng DSUD, partikular sa pagbibigay ng mas malawak na access ng pamilyang Pilipino sa abot-kayang pabahay. Isa sa mga naging focus ng pagpupulong ang mas pinabuti at pinalawak na panbansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Partikular dito ang pagbibigay ng interest subsidy upang mapababa ang kabuang gasto sa pabahay para sa mga benepisyaryo. Tiniyak ni Secretary Recto ang buong suporta ng DOF sa layunin ng DSUD na makapagbigay ng ligtas, desente at abot-kayang tirahan para sa lahat ng Pilipino. Maliban sa mga naunang accomplishments ng ahensya, una lang binigyan diin ni Aliling ang pagpoproseso ng lahat ng nakabinbing aplikasyon sa regulasyon sa mga regional offices ng DSUD tungo sa zero backlog target. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Kabataan Party List Representative nanawagan sa ekotibo na ilabas ang resulta ng investigasyon ng Local Water Utilities Administration o LUA sa Prime Water. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes.
Hiniling ni Kabataan Party List Representative Rene Co na kagyat na mailabas ng ehekutibo ang resulta ng investigasyon ng Local Water Utilities Administration o LUA sa Prime Water. Gitna neophyte lawmaker hindi dapat maging barat sa pananagutan ang laro ng mga dinastiya at negosyo. Sabi pa niya na ang investigasyon sa Prime Water ay isang hamon sa political will. Hamon pa ng kongresista na matapos isa publiko ang mga findings ng LUA ay kagyat na maglabas na ng executive order para kanselahin at ipawalang bisa ang lahat ng joint venture agreement na pinasok ng mga local water utilities kasama ang Prime Water at ibalik sa luwa ang pamamahala sa lahat ng apektadong water districts. Hirit pa niya hindi dapat mabuhay ang kabataan sa mundo na lahat na lang ng pangangailangan ay kontrol ng ilang negosyo gaya ng sa lupa, kuryente, transportasyon, tubig at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mambabatas pinuri ang naging aksyon ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga content creator na nagpapalaganap ng iligal na pagsusugal online. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Pinuri ni Senadora Pia Cayetano ang Department of Information and Communications Technology o DICT para sa kanilang konkretong aksyon na panagutin ng mga content creators na nagpo-promote ng illegal na online gambling. Ayon kay Senadora Pia, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ang kanilang koordinasyon sa social media platforms ay nagpapakita ng malinaw na intensyon na pairalin ng accountability sa digital spaces. Welcome rin kay Cayetano ang utos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tanggalin ang lahat ng gambling-related billboards at public ads sa buong bansa. Binigyang diin ng senadora na ang online gambling ay naging isang silent epidemic na sa bansa dahil tahimik nitong sinisira ang pamilyang Pilipino. Isa si Cayetano sa mga nagpapanukala sa Senado ng ban sa online gambling. Kasabay nito ay hinimok din ang mababata sa mga payment platforms tulad ng e-wallet providers na kumilos ng responsable sa pamamagitan ng hindi pagtulong sa operasyon ng mga gambling ventures. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine National Police o PNP at Bureau of Customs o BOC magkatuwang sa paglaban sa smuggling at iba pang iligal na aktibidad. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Kaisa ng Bureau of Customs ang Philippine National Police sa paglaban sa smuggling, trafficking at iba pang illegal na aktibidad. Ito ang binigyan din ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa kanyang pagdalo sa flag raising ceremony ng aduana kahapon. Mainit na tinanggap si Torre ng bagong talagang Customs Commissioner Arnel Nepomuceno bilang pagpapakita ng matibay na pagtutulungan ng dalawang ahensya. Pinapurihan ng PNP Chief ang mga nagitagumpay ng Customs sa pagbabantay sa mga hangganan ng bansa at pagpapatupad sa mga batas pangkalakalan. Doon kapwa nagtibay din ng PNP at BOC ang pagsusulong para sa pambansang seguridad, kalakalang naaayon sa batas at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumaho muna tayo sa Luzon. 5.8 magnitude na lindol naramdaman sa lalawigan ng Ilocos Norte. Wala namang nasaktan sa mga estudyante ng Ilocos Norte College of Arts and Trades. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Go ahead, Rani. Yes, maraming salamat. Nasuspenson ti klase di amin na level kadagiti pang publiko ket pribado apagadalan idi entero may Ilocos Norte kalpasan ti 5.8 magnitude aging giret 20 ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Kabayat na ipatalget ni Ilocos Norte College of Arts and Trades Principal Dr. Shirley Agsunod. Awan tinadangran kadagiti estudyante payat at bimaba. Henry Muarda manipod kadagiti pasdet pagadalan ti eskwela ken nagkaawid ang dagitoy. Muna na nag-inspeksyon dagiti mga isursuro kadagiti school buildings imawan tinagkita da anakaro at dadaol dagitoy. Ingnayon ni Dr. Agsunod nga epektibo dagiti nagsayangkat nga earthquake drills kadagiti pagadalan para iti pagtalginan dagitoy. Kabayatan na mangiyos wat tinananaya para inspeksyon dagiti kameng City Disaster Risk Reduction and Management Office agraman ti Engineering Office iti lokal gobyerno iti syudad ti Lawag kadagiti pagadalan. Imunan na nakarik na ti napigsagin genetics magmauna pa sa Ilocos Norte ket kinumpirmaran ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nagsentro ti Pragtayag iti amyanan abagatan allowed iti ili ti pasukin Ilocos Norte ang nagpigsay ti 5.8 magnitude ken addan iti kaunag na 43 kilometro. Karik na ti intensity 5 iti Pakara iti Oblawag pasukin ken Bintar Ilocos Norte. Kapugaw Sinait ken City of Vigan Ilocos intensity 4 Batak City Away ken San Nicolas Ilocos Norte Panayuyo Bantay Kawayan Magsinggal San Ildefonso San Juan Santa Catalina ken Santo Domingo Ilocos intensity 3 San Isidro Abra City of Baguio Itugon ken La Trinidad Benguet Banawe Ifugao Buntok ken Sagada Mountain Province Nagbugel, Narbacan, San Esteban, ken San Vicente, Ilocos Sur. Intensity 4, Alilem, Burgos, Canton City, Cervantes, Gregorio del Pilar, Quirino, San Emilio, Santa Cruz, Santa Lucia, Santa Maria, Santiago, Sigay, Sugpon, Toyo, ken Tagudin, Ilocos Sur. Intensity 1, Galimuyot, Litrita, ken Salcedo, Ilocos Sur. Instrumental intensity 5, Pakara, Ilocos Norte. Intensity 4, City of Batak, San Nicolas, ken Solsona, Ilocos Norte. Kinait, ken City of Vigan, Ilocos Sur, ken Claveria, Cagayan. Intensity 3, Buntok Mountain Province, ken Gonzaga, Cagayan. Intensity 2, Panggit Abra, Narbacan, Ilocos Sur, ken Peña Blanca, Cagayan. Ken Intensity 1, City of Canton, Ilocos Sur, ken City of Ilagan, Isabela. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag, para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga magsasaka ng Aringay, La Union nagpatupad ng System of Rice Intensification o SRI sa Rice Scaling Project. Narito si Albert Kawile para sa balita.
Nangisayan ka ti Department of Agriculture. Mabenti pa nakitinulong ti Ringay Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, ti Rice Scaling Project nga gusto sar kadagiti teknik, ti System of Rice Intensification Muno SRI. Progress updates manipo diti project site iti Barangay Santa Rita West nga iti Hulyo 5 ken 8 iti agdama atawen. Nangisayan ka dagiti nagpresent aman nalon kadagiti monitoring activities may naig ti panagisagana ken panagmula kadagiti 10 aging nga iti 10 ket 2 nga aldaw a hybrid longpin 534 seedlings. 10 ket maysa farmer cooperators nikapreset iti nasaw nga inisyatiba agmulmula iti dagop Kalawa ti 5 hektarya ti Balasio ti Barangays Santa Rita West, Santo Rosario East ken San Juan East. Ti proyekto ket mangiraman kadagiti na dumaduma awagas ti agrikultura nga dan iti 2 a farmer cooperator amang ipatungpal kadagiti estratehiya iti organiko panagfertilisar ken panagtrawidwid iti peste. Bayat adagiti nabati asyam ket agusosar iti Balanced Fertilization Pesticide Strategy wano BFPS. Dagiti kang ronana panggap daytoy a proyekto ket tapno mapasaya ti produktibidad ti pagay. Mapabasit ti gastos iti produksyon ken masigurado tinapaw ti panakasustener dagiti daga ti agrikultura. Paben tinapasayat asalon na ti daga. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Department of Science and Technology o DOST mag-i-install ng Starbooks sa Hilabaan Elementary School para palakasin ang edukasyon sa isla. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Ginkumpirmahan Department of Science and Technology Eastern Samar ang pagbutangan Starbooks sa Hilabaan Elementary School ha Isla Dolores Hailarumhan Community Empowerment through Science and Technology Project han LGU Dolores. Ang Starbooks inusa nga digital learning kiosk tikang ha DOST nga magahatag hin libre nga accessible nga impormasyon ha siyensya, teknolohiya ngan panarabahoan para ha mga estudyante magturutdo ngan komunidad ha isla nga sakupan Jida o geographically isolated and disadvantaged area. Ininsyahan nga islang elementary ha probinsya nga mabibinipisyohan ng Starbooks. Ginlalauman nga dakan may bubulig hini ha edukasyon ngan panginabuhi han komunidad. Ginbuhat ang site assessment ngan technical nga konsultasyon upudhan teaching staff han eskwelahan ngan DOST team. Tikang di syudad han Borongan inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga responders sa Southern Leyte nagtipon sa isinagawang Provincial Rescue Jamboree. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Nagtigom ang mga responders sa volunteer groups o disaster risk reduction personnel gikan sa nagkadayang lugar sa Southern Leyte sa gipahigayong Provincial Rescue Jamboree sa Danao Campsite sa Malapok Norte, Maasin City. Gipasiugdahan ang mga kalihukan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO. Sulod sa usa ka semana, gipailawom sa nagkadayang intensive training sessions, coordination exercises o team building activities ang mga partisipante nga tumong ang pagpaligon sa disaster preparedness o response capabilities sa probinsya. Lakip sa gikat-on ang first aid, basic life support, mountain search and rescue, water search and rescue, high angle rescue o collapse structure search and rescue. Gilantaw nga pinaagi sa maong tinuig nga kalihukan, mas mapalambo pa ang kahanas o kaandam sa mga emergency response team aron makahatag og mas epesyente o epektibo nga pagtubag sa kalamidad o emerhensiya. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao Supplementary Feeding Program o SFP para sa taong 2025
Opisyal ng inilunsad ng Department of Social Welfare and Development Field Office 10 sa 4 na probinsya sa Northern Mindanao. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Gipaybalo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10 ang opisyal na pagsugod sa pagpanagtag sa mga hinungdanong paninda alang sa Supplementary Feeding Program sa tuig 2025. Ang maong programa naglakip sa mga probinsya sa Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin ug Lanao del Norte. Ang pagpanagtag nga gisugdan karong semana nagtimaan sa sinugdanan sa 120 kaadlaw nga programa sa pagpakaon sa mga bata nga sakop sa Child Development Center o Supervised Neighborhood Place Group. Kining inisyatibo nagtumong sa pagsiguro sa padayon nga nutrisyon sa mga bata bisan sa mga adlaw nga walay klase. Aga maong alternatibong pagkaon gihimo sa Food and Nutrition Research Institute ubos kana sa Department of Science and Technology. Ang mga CDS o SNPs nagsugod sa ilang kalihukan sa pagpakaon human sa pagpanagtag sa mga paninda. Ang tumong sa programa mao ang pagkunhod sa mga bata nga malnourished sa katapusan sa 120 kaadlaw nga siklo. Aga maong programa nagamit usab og mga lumad nga produkto ug naglakip sa edukasyon sa nutrisyon ug panglawas alang sa mga bata, ginikanan ug mga magbalantay. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Tessa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 9 pinangunahan ang anti-IUUF operations sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Narito si Justin Bulanon para sa balita. Yakundo si land-based enforcement operations na ikabasamiento de Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR Region 9 junto al mga gobyerno lokal ng probinsya del Zamboanga del Norte y sektor de seguridad. Objeto del mention na inisyatiba amo para prevenir el mga illegal, unreported and unregulated fishing por medio de kampanya kontra el illegal vendida del mga pescao. Incluido na magaya po nebaho na inspeksyon amo el mga bangka de pesca na laoy taga Irojas Community Landing Center y mga merkado na San Antonio Ilangati and Flea Market ikatipunan ni Rojas Public Market. Ya conducí también information session y ya dale ISC materials el BIFAR acerca el mga prohibido klase de pescao que hindi debe kuhi ibende y el peligro de blast fishing. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Sektor ng mga negosyante sa lungsod ng Iligan magsasama-sama o nagsama-sama para sa Biz Forward 2025 Franchising Expo and KMME Summit. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Naghinusa ang sektor sa negosyo sa Iligan City alang sa Biz Forward 2025 Franchising Expo and Kapatid Mentor Me o KMME Summit sa Robinsons Place, Iligan. Isip programa sa pagpausbaw sa ekonomiya, dili lamang sa nasangkit ng gadakbayan, kundi lakip na sa tibok probinsya sa Lanao del Norte. Ang nasangkit nga aktibidad gipangunahan sa Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte. Diin nagtapok ang nagkalaing-laing KMME mentees gikan sa tuig 2016 hangtod karon 2025. Kini aron makabaton og magbungahon nga koneksyon pagtinabangay sa pagpadako sa ilang mga tagsa-tagsa nga negosyo. Nahimong dakong diskusyon ang proseso sa franchising nga uso usab sa kalibutan sa negosyo dili lang sa probinsya sa Lanao del Norte kundi sa tibok nasod. Mausab ang ubang mga kahigayunan nga nagpaabot ni adtong nangahas nga manipalad sa negosyo. Busad ako ang pasalamat sa mga partisipante sa nasangkit nga
programa tungod sa ilang nakatunan o nakatunan sa usa ka adlaw nga napagpanapok para lang sa negosyo o uban pa. Samtang ang nasangkit nga aktibidad naghisgot usab sa nagkalaing-laing oportunidad nga nagpaabot sa micro, small and medium enterprises o MSME sa tibok probinsya sa Lanao del Norte. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. iniutos ang ground consultations bago ang pagdinig sa RICE Act. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang kanyang mga undersecretary na maglunsad ng on-the-ground consultations sa mga magsasaka Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, mga bangko nagsimula ng magpatupad ng 20% buwis sa kita mula sa deposito. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Sinimulan na ng mga pangunahing bangko sa bansa ang pagpapatupad ng bagong buwis sa interest rates mula sa deposito kasunod ng bisa ng Republic Act No. 12214 o ang Capital Market Efficiency Promotions Act o CEMEPA na epektibo noong Hulyo 1. Kabilang sa mga nagpatupad ng bagong patakaran ang Metrobank, Union Bank of the Philippines at Security Bank Corporation. Ayon sa mga bangko, ang lahat ng kita mula sa interest ng mga deposito sa piso man o foreign currency ay sakop na ngayon ng 20% final withholding tax anuman ang termino o uri ng pera. Layunin ng CEMEPA na gawing mas simple, patas at epektibo ang sistema ng pagbubuwis sa passive income at mga transaksyon sa capital market at iayon ito sa pandaigdigang pamantayan. Simula Hulyo 1, sakop ng 20% FWT ang mga peso time deposits at bonds na may higit sa 5 taong termino na dati hindi binubuwisan, nadagdagan din ang buwis sa foreign currency deposit accounts. Kabilang ang time deposit ng mga residente mula 15%, paakyat ng 20%. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, naniniwala ang mga ekonomista na maganda ang kondisyon ng ekonomiya ng bansa at inaasahang lalago pa ito. Sa panayam sa programang One Trabaho, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo na noong 2024 ay naging maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nakikita na rin aniya na magpapatuloy ang paglakas nito hanggang sa taong 2028. Sinabi pa ni Del Castillo na nanggaling ang lakas ng ekonomiya ng Pilipinas sa domestic demand at sa services sector. Hindi lang kami mga ekonomista dito sa Pilipinas na nagsasabi niyan, pati yung mga counterpart natin na mga institusyon at mga ekonomista overseas, ganyan din naman ang paniwala at ang view. Ayon pa kay Del Castillo, mayroong mga hamon na kailangang harapin ng bansa sa susunod pang 3 taon. Ito aniya ay ang inflation rate at panlabas na sitwasyon na nakakaapekto sa ekonomiya. Sinabi pa ni Del Castillo na kailangan na ring tutukan o matutukan ang infrastruktura at produksyon ng agrikultura. Mataas ang inflation, ibig sabihin na to ay may pag-usad ang bilihin ng mga basic commodities, goods and services. Kaya talagang yung piso nila ay mas liliit ang mabibili nila pag may inflation. Ito ay nangyayari sa ibang bansa rin. Ito ay kailangan lang paghandaan, lalo na kailangan i-manage to ng gobyerno para hindi magkaroon ng mabilis at mataas na inflation na makaka-apekto talaga sa pang-araw-araw na gastusin. Si Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, patuloy ang pagtanggap ng Department of Trade and Industry o DTI sa aplikasyon ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na nais mangutang para sa karagdagang puhunan sa kanilang pagnenegosyo. Sa panayam ng Radyo Publiko Serbisyo, sinabi ni DTI Small Business Corporation Senior Vice President Lito Akupan na may 1 bilyong pisong inilaan ang gobyerno para sa bagong lunsad nilang programa na Women Enterprise Program. Dagdag niya, sa nasabing program ay maaaring humiram ang mga MSME na pinamumuhunan ng kababaihan ng hanggang 5 milyong piso depende sa assessment ng ahensya. Layon ng programa na magkaroon ng inklusibong paglago at matatag na ekonomiya. Ang pag-apply po sa DTI SB Corp, online po lahat. So, hindi niyo po kailangan pumunta sa opisina ng SB Corp. Basta po meron tayong internet, online po. Pupunta lang po siya sa website po ng SB Corp, sbcorp.gov.ph. Kundi man po, pwede pong dumiretso mismo dun sa link na brs.sbcorp.ph.
si DTI Small Business Corporation Senior Vice President Lito Akupan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Martes, Hulyo 15, ang halaga ng piso kontra dolyar ay nasa 56 na piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay 44 na piso at 19 na sentimo. Nasa 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 90 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nasa 7 piso at 22 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 76 na piso at 12 sentimo, habang nasa 41 piso at 34 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial naman ay nagkakahalaga ng 15 piso at 10 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, masusubaybayan nyo na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong 3 kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Sumakay ang Strong Group Philippines sa malakas na laro sa second half para makompleto ang 79-67 panalo laban sa Japan Developmental Team at manatiling imakulada ang kanilang record sa 2025 William Jones Cup nitong Lunes na kasalukuyang ginaganap sa Taiwan. Naging maganda ang overall performance ng mga reinforcement ng Strong Group na sina Andre Robertson at DJ Fener para akayin ang Team Philippines sa 2-0 panimula habang ang Japanese team ay bumagsak sa 1-2 record. Maganda ang ipinakita ni Robertson kung saan nakapagtala ito ng double-double na may 15 puntos at 14 na rebounds kasama pa ang 5 tapal at 1 assist habang nagdagdag si Fener ng 14 na markers, 8 boards at 1 tapal para ipagpatuloy ang kanilang 67-56 panalo kontra Chinese Taipei Blue nitong linggo. Pinangunahan ni na Robertson at Fener ang opensa ng Strong Group kung saan nakagawa ito ng 11 puntos,
kumpara sa 1 puntos lamang ng Japanese team para palawigin ang manipis na 44-41 kalamangan sa mas komportableng 55-42 abanse. Sinara naman nina Javi Gomez de Leaño at Ian Miller ang quarter para tulungan ang Philippine team na mamintina ang kalamangan sa 61-51 patungo sa huling quarter. Nagtapos naman si Gomez de Leaño ng may 13 puntos habang nagambag si Renz Abando ng 11 markers kasama pa ang 6 na rebounds, 3 assists, 2 steals at 1 tapal. Susubukang kunin ng Strong Group ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo itong Martes kung saan makakatapat nila ang Qatar national team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtangkang bumawi ang Gilas Pilipinas Women sa fourth quarter, subalit hindi ito sapat para kunin ang 85-82 pagkatalo sa Japan para manatiling walang panalo sa 2025 FIBA Asia Cup na ginanap sa Shenzhen Sports Center sa China nitong Lunes. Binura ng Pilipinas kung saan sa 1 punto ay umabot pa sa 22 puntos ang kalamangan ng Japan. Salamat sa pagliyab ni na Jack Animam, Naomi Panganiban at Vanessa De Jesus sa fourth quarter kung saan nakagawa ang Gilas ng 21 puntos kumpara sa 2 lamang ng Japan. Subalit hindi ito sapat para makuha ng Gilas ang kanilang unang panalo kaya't bagsak sila sa 0-2 record habang ang Japanese squad ay gumanda ang record sa 2-0 sa Group B. Bumawi si Animam sa kanyang malamyang performance sa una nilang talo sa Australia kung saan 2 puntos lamang ang kanyang nagawa at ngayon lumiyab ito ng may double-double na 24 na puntos at 14 na rebounds, sahog pa ang 3 assists, 2 tapal at 2 steals. Nagtala naman sina Panganiban at De Jesus ng tig 13 markers kung saan nakagawa din ng 6 na assists si De Jesus. Pinangunahan naman ni Maki Takada ang Japan sa nalikom nitong 20 puntos habang nagambag si Minami Yabu ng 15 markers. Susubukan ng Gilas Women na kunin ang kanilang unang panalo itong Miyerkules kung saan makakalaban nila ang Lebanon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling nasa tuktok ng kanilang grupo ang PLDT at Farm Fresh pagkatapos talunin ang Chocomucho at Petrogas ayon sa pagkakasunod para makumpleto ang sweep sa Ilagan leg ng 2025 Premier Volleyball League o PVL on Tour nitong linggo. Nalagpasan ng high-speed hitters ang pagkatalo sa third set para makuha ang 25-22, 25-16, 22-25 at 25-17 panalo kontra Flying Titans habang ginulantang ng Foxies ang Angels sa 25-23, 25-21 at 25-23 panalo sa larong ginanap sa Capital Arena sa Ilagan, Isabela Province. 5 player ng PLDT ang nakagawa ng double-digit scoring kung saan sina Kim Kiana D at Jovi Prado ay kapwa nagtapos na may 15 puntos at nakakuha pa ng 13 excellent receptions si Prado habang sina Joy Baron at Kisha Bedonia ay nakagawa ng tig 14 na markers bawat isa. Nagambag naman si Mika Reyes ng 10 puntos para sa PLDT na nagtapos sa Pool A ng may 3-0 record. Dahil sa panalo, lumapit ang high-speed hitters sa isang pwesto sa quarterfinals. Samantala, sumandigan ang Farm Fresh kina Trisha Tubu, Jolina De La Cruz at Caitlin Viray sa pagsorpresa sa reigning All-Filipino Conference Champions, Angels.
Pinangunahan ni Tubo ang Farm Fresh sa natipon nitong 15 puntos habang sina De La Cruz at Viray ay nagposte ng 12 puntos bawat isa kung saan ang huli ay nakakuha pa ng 5 excellent digs at 6 na excellent receptions para sa 2-1 record ng koponan. Nasayang naman ang nagawang 18 puntos ni veteran Myla Pablo kung saan dumulas ang Petrogas sa 1-3 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakasalamuha ni Kiefer Ravena kamakailan ang ilan sa pinakatanyag at sikat na players sa kasaysayan ng basketball, kapwa nakaraan at kinabukasan. Ang veteranong playmaker na ang kaisa-isang atletang Pilipino sa ilalim ng Jordan brand ay nakipagkita mismo kay Michael Jordan at iba pang icons sa Jumpman's Board of Greatness sa Athens, Greece. Sa isang social media post, sinabi ni Ravena na akala niya na panaginip lang yun at nagpayo na maging mapakumbaba at ang Diyos na ang bahala. Bukod mismo kay Air Jordan, nakasalamuha din ni Ravena sina Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic at NBA legend Carmelo Anthony. Nasa event din sina NBA champion Rip Hamilton, kasalukuyang mga player ng NBA Zion Williamson, Paolo Banchero, Bam Adebayo, Rui Hachimura at Bruce Brown at 4-time WNBA champion Maya Moore. Bilang parte ng event, kumuha din si Ravena ng exclusive Air Jordan 1 Low OG Board of Greatness. Noong 2024, naging kauna-unahang Pilipino ang produkto ng Ateneo de Manila University na nakatanggap ng Players Exclusive o PE ng Jordan Brand's flagship shoe of the year, ang Air Jordan 39. Kasalukuyang ipinagdidiwang ng Jordan Brand ang kanilang ika-40 anibersaryo ngayong taon at minarkahan ito sa paglabas ng Air Jordan 40. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, isinantabi na ng San Miguel ang kontrobersyal na tawag sa talo ng Beermen sa Game 1 laban sa Token Tech sa PBA Season 49 Philippine Cup Finals. Kinumpirma ito ni SMB Team Manager G. Abanilla at sinabi na napagdesisyonan ng management na koponan na hindi na sila magsasampa ng protesta sa liga kasunod ng offensive basketball interference call kay Mo Tautua na naging sanhi ng pagkapanalo ng tropang 5G. Sinabi ni Abanilla na dumating ang desisyon pagkatapos magpatawag ng press conference si PBA Deputy Commissioner Eric Castro ilang oras pagkaraan ng 96-99 talo sa TNT. Kung maalala, nagtangka ng one-handed dunk si Tautua na tumalbog sa rim bago pumasok sa basket sa huling bahagi ng fourth period para ibigay sa Beermen ang manipis na 98-97 abante. May 56 na segundo na lamang ang nalalabi sa laban pagkaraan nilang habulin ang 24 na puntos na pagkadehado. Subalit sinabi ng mga opisyal na ang pagtama niya sa rim ay isang offensive goaltending habang may dead ball 50 segundo ang nakalilipas. Nakapasok ng tirada si Calvin Oftana mula sa free throws na naging daan para kunin ng TNT ang panalo. Una nang sinabi ni San Miguel head coach Leo Austria na plano ng koponan na magprotesta para bigyan linaw ang tawag. Subalit kinausap na ni Castro ang mga miyembro ng media at sinabi na nakalagay sa patakaran na magkakaroon ng interference kapag napayanig o napagalaw ng isang offensive player o nahawakan ang basket na sa desisyon ng opisyal ay naging sanhi ng pagpasok ng bola sa basket.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tila nabuhayan ng loob ang Aldab fans sa pahiwatig ng muling pagbabalik ng Kalye serye makalipas ang 10 taon. Sa isang video teaser ng TVJ nitong linggo, Hulyo 13, mapapanood ang ilang clips mula sa nasabing soap opera parody segment ng Eat Bulaga. Sabi ng text sa video, quote and unquote, after 10 years, they are ready to tell their stories behind the memorable scenes. Secrets will be uncovered. Hear it straight from them, the untold narrative behind the phenomenon revealed. At umani po yan ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens ang nasabing video teaser. Sabi nga ng isa, baka pinayagan na si Alden ng GMA. Sana raw ay ang... At sabi pa ng isa pang netizen ay deserve nilang mga Aldavan na ang pagbabalik ng Kalye serye. Di man sila ang naging ending ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan ay sina Alden Richards na si Alden mismo ang gumanap dyan. At si Yaya Dab na ginampanan ni Maine Mendoza ay talagang minahal ang naturang segment ng Eat Bulaga na siyang naging stress reliever nila. At hiling naman ng mga netizens sana magkaroon ng special appearance itong si Alden sa ika-10 anibersaryo ng Kalye serye. Wala nga raw tatalo sa tunay na Aldab. Yan ang nagkakaisa nilang tugon. At nang matatanda ang nabuo ang Aldab noong unang makita
ni Eat Bulaga host Maine Mendoza bilang Yaya Dub si Asia's multimedia star Alden Richards sa split screen ng One for All for One noong 2015. Simula noon ay unti-unting namayagpag ang tambalan ng dalawa kaya nang hindi magkatuluyan sina Alden at Maine sa totoong buhay ay maraming fans ang ikangay naging delusional. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, trending online ang post ng political strategist na si Gio Tingson sa larawan nila ng actress na si Christine Reyes. Ayon kasi sa mga chismosa natin online, hard launch ng araw ito sa tila namumuong romantic relationship sa kanilang dalawa. Una nang napag-usapan ng tungkol sa dalawa ng tila may nasagap na chika si Ogie Diaz patungkol sa actress na ex-girlfriend ng aktor na si Marco Gumabaw patungkol sa love life nito na kanyang sinabi sa kanyang showbiz-oriented vlog na Ogie Diaz Showbiz Update noong Hunyo 29. Ayon sa nasagap na chismis ni Ogie, kahit na si re-electionist Senator Amy Marcos ang inendorse ni Christine, ang napapabalita raw na bagong karelasyon niya umano ay strategies ng isa pang nagbabalik Senado na si Senator-elect o Senadora Bam Aquino. Pinangalanan ni Ogie ang nabanggit na gaya na si Gio Tingson na lagi raw na ispatang kasama ni Christine. At makikita nga sa Instagram account ni Gio ang mga larawan nila ni Christine habang nagbabakasyon sa Hanoi, Vietnam. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizens at tikom pa rin ang bibig ng dalawa sa kanilang ugnayan sa ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, nagpakatotoo ang Pinoy Big Brother Gen 11 housemate na si Dingdong Bahan patungkol sa pagpapakatotoo sa sarili. Sa video na in-upload niya sa kanyang Facebook account, marami raw ang nagpapaka just to be yourself pero nagiging excuse ito sa toxic behavior. Mababasa sa caption ni Dingdong na humihiling na itigil na ang paggamit ng ganoong mga excuse. Panawagan niya, quote and quote, stop calling it authenticity if it's hurting people. Ganito talaga ako. Pero ang tanong, tama ba? It's not enough to be just yourself. Paliwanag niya sa panahon daw ngayon ay sobrang uso na ang litanyang just be yourself. Pero minsan daw nagiging dahilan daw ito ng pagkakaroon ng tinatawag na toxic behavior. Sabi pa niya, quote and unquote, yung rude ka tapos sasabihin mo, at least ako, totoo ako, or at least I'm real. At kailangan daw tanungin din ang sarili kung I am honest or am I kind o kaya naman I am authentic but still respectful. O ito pang pagpapayo niya, quote and quote, remember you can always be the best version of yourself. Be a better version of yourself every day. Remember, being yourself is good but evolving is better. Sabi pa ni Dingdong na housemate ng Gen 11 ng Pinoy Big Brother. Bagamat wala na mga pinangalanan na tinukoy na tao, ilang netizens ang nagkonekta ang sinabi ni Dingdong sa naging asa ni PBB Gen 11 o kapwa niya housemate na si Fiang Smith. Kamakailan kasi ay naging usap-usapan ng pamamahid ni Fiang ng laway sa mukha ni Dingdong habang nasa isang event. Hindi naman nabigay ng reaksyon o pahayag patungkol dito si Dingdong. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Eto na, nag-aabang na si Steph Vicente sa ating pintuan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po
ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.